Purihin po po ang Panginoon. Salamat po sa inyo sapagkat nandito po ako mag-aral na sa salita ng Diyos. Dito po sa mga aral, chapter 6, verse 1 hanggang matapos. Narito ay isang kawalan ng katarungan na nagaganap sa mundo. Isang tao na binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan, maraming alarian at karangalan. Sa kasawiyang palad, hindi niloob ng Diyos na tamasahin niya ang kasiyahang dulot ng mga bagay na ito. Bagkos ay iba ang nakinabang, ito man ay walang kabuluhan at nagdudulot lamang ng sama ng loob. Mabuti pang di hamak ang sanggol na ipinanganak na patay kaysa isang taong nagkaanak ng 100 at nabuhay ng matagal, ngunit hindi naranasan ang maging masaya at hindi pinangaralan ng siya ay lubing. Wala ring kabuluhan, matasamo ang isang sanggol kahit siya ipanganak, sapagkat ay mamamatay din siya at malilimutan. Hindi nito nakita ang araw ni Nasman ang mabuhay. Ngunit mayroon naman siyang ganap na kapayapaan, kaya mabuti pa siya nang hindi hamak kaysa ang taong nabuhay ng 2,000 taon, ngunit di nakaranas ng kasiyahan. Hindi ba't isa ang uwian ng lahat? Nagpapagod tao para sa kanyang tiyan, ngunit kailanmay di nagkaroon ng kasiyahan. Ano ang kaitan ng matalino sa mangmang? Ano ang isang mahirap kahit malaman niya ang pasikot-sikot ng buhay? Mabuti pa'y masiyahan sa anumang kalagayan kaysa mangarap na di naman makakamtan. Ito man ay walang kabuluhan, tulad ng paghahabol sa hangin. Lahat ng nangyayari sa daigdig ay alam na nung una pa, at ang tao ay di makapanaig laban sa kapangyarihan higit sa kanya. Habang mahaba ang pagkasatalo, lalo lang nawawala ng kabuluhan. Kaya paano masasabing nakakahigit ang isang tao sa kanyang kapwa? Sino ang nakakalam kung anong mabuti sa taong nabubuhay sa makiling panahon at pagkatapos ay may mawalan tulad ng anino? Sino ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang pagkasabang ng nagbasa ng salita niya.